May dalawang nakikitang posibleng basihan ang pinuno ng House Committee on Good Government and Public Accountability para masampahan ng reklamong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Representative Joel Chua, partikular dito ang mga usapin sa 16 million confidential funds na ginastos para sa pag-upa sa safe houses noong 2022 at ang 15 million confidential funds na inilaan naman sa Youth Leadership Summit sa AFP noong 2023. Nauna rito, sinabi ng AFP sa pagdinig na walang ginastos ang DepEd na dating pinamumunuan ni VP Sara sa isinagawang summit. Habang noong October 18 press conference, sinabi ni Duterte na hindi nakakagulat na gumastos ng 16 na milyong piso para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 araw. Sa kabila nito, nilinaw ni Chua na kung dadalo si Duterte at tauhan ito sa pagdinig para sagutin ang mga alegasyon, posible hindi na nila umano itulak ang pagsusulong ng reklamong impeachment. Initially, nung binuksan po namin ito, ang purpose naman po nito is in aid of legislation. But in the course of the hearing, kagaya po nung last hearing, may mga dalawa pong bagay na medyo nakikita po natin na hindi nila maipaliwanag ng maayos. Ang sa akin lang naman po dyan, siguro mas maganda po, instead na magbintang po sila, bakit hindi po nila sagutin? Hello po at good morning sa ating lahat. Nasaan na si Leon Alzar? Totoo ba na parang bagyang lumakas ang bagyo? Yes po, bahagyang lumakas ang bagyo dahil ito'y nasa East Philippine Sea. Isa siyang tropical storm ang bagyong ito at ang lakas ng hangin nito ay maabot sa 85 kilometers per hour. Samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 105 kilometers per hour. Ang layo ni Bagyong Leon ay nasa 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Yung lawak... Alzar, sorry Alzar, yung sa satellite, di ba may nilalabas kami ngayong satellite image? Yung kulay pula na yan, no? Yung parang tumpok na yan sa may bandang Pacific Ocean, yung kanan ng mapa, yan si Leon? Apo, si Leon po yan. Ayun, mukhang malaki, Alzar, Opo, malawa pero hindi kasi lawak ni Bagyong Christine. Ayo, tama naman. Pero para ito, para siyang parang concentrated masyado dun sa parte na yun, no. Malakas ba itong bagyong ito, Alzar? Malakas to. No. Isang tropical storm at maraming ulan to. Oh, no. Opo. Ituloy mo. Yes, yung diameter ng bagyo ay hindi pa maabot sa kalupaan. Pero nagtaas na tayo ng tropical cyclone insignia number 1 sa eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at northeastern portion ng Catanduanes. Patungkol naman sa pagulan, ay ngayong araw wala po tayo inaasang matitindi o malalakas na pagulan. Pero paalala sa mga kababayan po natin, patuloy na pa rin tayo mag-alerto at tabayan ang ating update na ating pinapalabas. Tulad ng weather advisory, kung saan nakasaad po doon ng mga pagulan, lalo yung matitindi na pagulan dulot ng bagyo. Yung trough ng bagyo o extension area ng bagyo ay naapekto na umaabot na sa bansa, lalo na sa western section ng South Luzon, buong Visayas at Mindanao. And itong pagbukso ng malalakas na hangin ay naasahan natin ngayong araw at mararanasan ito sa Batangas, sa malaking bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas, malaking bahagi ng Northern Mindanao, at malaking bahagi ng Caraga Region. Alzar, nabanggit mo ba yung Batangas o nagkamali ka lang? Did you say Batangas? Batangas ba? Batangas po, yung inaasahan po natin yung pagbukso ng malalakas na hangin. Oo nga, kasi kawawa yung mga taga Batangas, Alzar, may ibang areas, may baha pa Hindi pa humuhupa. Yes po, yun nga po, hindi magandang balita. Makakaranas ng pag-uulan. Lalo kahit na mahinang pag-ulan, kung ang ating lupa ay saturated o hindi na kayang subsipsipin. So, kumbaga, sensitive na, kumbaga mataas ang chance na magbaha. Huwag sana mangyari, magbaha. Oo, tama. Ano yung projection ninyo, Alzar, dyan sa Pag-asa? Pan-north ba itong bagyong ito? O parang pan-northeast pa rin? In which case, baka mahagip yung Northern Luzon, Mimaropa. Yes po. Ang pagtahang ito, i-forecast up nito ay papunta sa extreme Northern Luzon. So, maapektuhan mostly itong Northern Luzon. And itong sentro ng bagyo, possibly na lumapit sa Batanes area.
bago ito tumungo o tutungo sa Taiwan. So Taiwan, ang punteriya nito, based on current projection, pa Taiwan. So more of the north than northeast. Yes po. Hindi tatamaan ng Bicol region? Baka kagaya nitong, yung una nyo kasi Hindi, projection northwest pala. Sorry, northwest. Hindi siya northwest. More siya sa north. Apo. Okay. Ito isa, may parting Bicol region, ngayon po ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Insignia number 1 sa northeastern portion ng Catanduanes. Ayun, partner. Kasi Catanduanes is Bicol eh. Tayo sa Metro Manila, sir, may signal? Wala po. Pag ganyan na nga magiging track nito, malabong magtaas tayo ng wind signal sa Metro Manila. Ay, sana naman hindi rin ano. Anyway, sige, antabayanan natin, Alzar. Magla-landfall ba ito? Sa ngayon, ilalapit lamang sa Batanes area. Mataas ang tiyan maglandfall sa Taiwan. Pero dito sa atin, lalapit po sa Batanes area itong si Bagyong Leon. Kapag hindi magbago ang galaw nito. Okay. Sige. Magantabay na lang kami, Alzar. Tapos sa labas, wala namang namumuo na kasunod milyon. Wag naman. Wala po. Wala na. Ay, Diyos ko po. Balita. Sige. Thank you, Makayaman lang Alzar. tayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Umalo na sa 116 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Christine ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 10 pa lamang sa bilang na ito ang validated habang patuloy pang binavalidate ang iba pa. Mahigit 100 ang sugatan at 39 naman ang naiulat na nawawala. Umaabot naman sa mahigit 1.6 million ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo o katumbas ng halos 7 milyong individual sa mahigit 10,000 barangay sa buong bansa. Sa bilang na ito, nasa halos 1 milyon ang nananatili sa mga evacuation centers. Aabot naman sa mahigit 40,000 bahay ang naitalang bagyang nasira sa bagyo at mahigit 3,000 ang totally damaged. Sa sektor ng agrikultura, tinatayang aabot sa 2.5 billion pesos ang nasira ng bagyo, habang mahigit 1.5 billion pesos naman sa infrastruktura. Sa kabuuan, nasa 160 na mga lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.